Para po sa devotion natin patungkol po sa grace, sagutin po natin yung tanong na, why should Christians ideally be the most humble people on earth? Now, bago po balikan yung question na yan, medyo nabitin lang tayo kasi ang haba ng materials natin kanina sa devotion natin. Balikan ko po muna yung kay Max Lucado, no? So, mercy gave the prodigal son a second chance, but grace threw him a party. So, ano ibig sabihin nito? Yung pinagkaiba po ng mercy and grace, yung mercy po, ito yung pinatawad mo yung nagkasala sa'yo. Pero yung grace, ginawan mo pa ng mabuti yung taong nagkasala sa'yo. So, ito po sa case po ng father, no? Dito sa prodigal son. Yung tatay, sinaktan ng anak eh. Pero pinatawad, mercy yun. Bukod sa pinatawad, pinaghanda pa siya, pinagparty pa siya nung tatay niya. Grace po yun. Na yung grace ng Diyos na yun, sa atin, bukod sa pinatawad tayo, isipin niyo po tayong lahat ay makasalanan. Enemies of God. Mga nagrebelde sa Diyos. Mga sinaktan yung kalooban ng Diyos. Mga sumuway sa kautusan ng Diyos. Kaaway ng Diyos. Ephesians chapter 2 verse 1, no? Onwards, pag binasa niyo yun, ano tayo mga kaaway ng Diyos Pero, bukod sa pinakitaan tayo ng mercy, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, ginawa tayong mga anak. Yun yung grace. Kaya balikan po natin yung Ephesians chapter 1. Maganda po kasi pag nagbabasa talaga tayo ng Bible, kung Ephesians chapter yung topic mo, basahin mo na yung Ephesians chapter 1. Basahin mo yung Ephesians chapter 3 para makita mo yung kabuuan. Now, dito sa Ephesians chapter 1, again, sa Greek po nito, isang diretso po ito verse 3 hanggang verse 14. Nakita niyo po yung dami niyan. Walang punctuation mark yan, walang pause yan, walang comma, walang period. Ito po ay nag-uumapaw, rumaragas ang biyaya ng Diyos. Isipin niyo po, sa Ephesians chapter 2 verse 1 onwards, makikita niyo nakaaway tayo ng Diyos. Pero dito sinasabi na, praise be to the God. Maganda po, pag binasa natin to, walang pause para makita niyo, maramdaman mo yung nararamdaman ni Apostol Pablo na sinusulat niya to. Talagang isang matinding bugso ng pagpupurit, pagpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang walang hanggang biyaya. Sabi niya po rito, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Na hindi ko kayang basahin ng hindi humihinga. Pero isang diretso yan na rumaragas ang biyaya ng Diyos. Biruin mo, kaaway tayo, pero pinili tayo, minahal tayo, inampon tayo. Saan ka nakakita na kaaway, tapos inampon, at yung pagkatas ampunin, yung privilege mo kapareho ng tunay na anak kay Jesus Christ. Si Jesus kasi yung nag-iisang anak ng Diyos Nung tayo inampon para maging mga anak ng Diyos, pinantay tayo kay Kristo Kaya sa Ephesians chapter 2, sabi ron, we are seated with Christ in the heavenly realms. Nandun tayo sa upuan ng Panginoong Jesucristo. So, sa Romans chapter 8, verse 16 and 17, we are co-heirs with Christ. Kapwa tagapagmana ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, lahat ng pagmamayari ni Jesus, pagmamayari mo din. Ganun po katindi yung grace ng Diyos. Hindi lang tayo basta pinatawad. Okay na nga yun kahit pinatawad ka ng Diyos, okay, you're forgiven. Pero ang tindi, mula sa pagiging kaaway, pinatawad, sunod-sunod na, pinawalang sala, pinaging banal, ginawang anak. And then, pag binasa niyo po ito, sabi dito, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of His grace. Riches of God's grace that He lavished on us. Talagang nananagana yung biyaya ng Diyos sa atin. Assignment po natin, basahin po natin to, no? Ephesians chapter 1. Gusto ko pong i-point out na yung 2 Peter chapter 3 verse 18, yung grow in the grace, it's a lifelong process. Nananamnamin mo talaga yung biyaya ng Diyos. Lord, kaaway mo ako Nagrebelde ako sa iyo Pero pinatawad mo ako. Come to think of it, mga kapatid. Tayo ba magagawa ba natin yun?
sa isang tao na, let's say, pinatay yung anak mo, nung isang tao. Yung taong pumatay ng anak mo, gagawin mong membro ng pamilya mo, tapos mamahalin mo, papamanahan mo pa. Grace po ang tawag doon. Kaya po, it's a lifelong, for eternity, we will grow in the grace of God. Now, dahil po dyan, tayo na po yung pinaka-humble people in the world. Supposed to be. Balikan po natin yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sabi dito, we have been saved by grace. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. Hindi galing sa iyo ang kaligtasan mo. It is the gift of God, regalo ng Diyos, not by works. So that no one can boast, upang walang sino man ang magmayabang. Ano pong puntos dito ni Apostol Pablo? Upang walang maging mayabang sa atin. Lahat tayong maging mga Kristiyano na nakakaunawa ng biyaya ng Diyos, mahiya sa sarili sa tuwing nagyayabang tayo. Lagi tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao na we are just saved. Sinners saved by grace. Wala tayong may pagmamalaki. Kaaway tayo. Nagrebelde sa Diyos. Pero inampon. Ginawang anak. Nilinis. Pinamanahan. Binigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya dito, no one can boast. Walang ni isa man ang magmamalaki dahil wala ni isa man sa atin ang naligtas dahil sa mabubuti nating gawa. Everything is by grace. So, why should Christians ideally be the most humble people on earth? Grace. Yan po ang sagot dyan, grace. Kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, pwede niyo po ipalam sa comment section right below this video. And I hope meron kayong mga kadiskusyon. And I hope marami po tayong natutunan sa mga devotions po natin. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa araw-araw na devotion natin. It's amazing, no, that we have been doing this for years. Sobrang tagal na, ilang taon na natin ginagawa to, and everyday lagi tayong merong devotion. Salamat po sa pagsama niyo sa akin. Salamat po sa inyong suporta. At nagiging madali po sa akin. Mahirap, pero mas napapadali dahil po sa tulong ninyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at let's continue to grow in the grace of God. God bless you po.